may komento. Sino kaya itong law expert na ito? Tungkol sa legalidad ng matunog ngayon na pulvoronic video. Bagong kataga to na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya may hawak ng video? Ibabalita yan ni Partner MJ. Partner MJ, napanood mo na ba yung video? Nako, itanong natin partner sa law expert na alam kong kilala nyo rin at pinaliwanag niya yung issue ng legalidad. At kung sakaling totoo ba ng video, pinaliwanag niya rin yung issue ng impeachment na maaaring kaharapin ng isang Pangulo. So yung pulvoronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Sa kanyang pinakahuling vlog ay pinaliwanag na international law expert na si Attorney Harry Roque ang epekto ng umunoy pulvoronic video na inuugnay ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang video na sinasabi ng isa sa mga kritiko na administrasyon. Ang vlogger na si Maharlika ay naglalaman ng paggamit di umano ni Marcos Jr. ng cocaine. Nilino ni Roque na hindi nito sinasabi na mayroong ganoong video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulvoronic video, sabi niya, ay binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang Pangulo kung meron mang video? Lalo na sa mandato ng isang punong ehekutibo bilang numero 1 tagasunod at tagapagpatupad ng batas. Lalo na kontra sa illegal drugs. Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, ayan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Di ni Attorney Roque, crucial ang issue ng illegal drug use sa isang presidente ng bansa. Lalo na sa pagpapasya ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa foreign policy. Abay, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakuran, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, baka mamaya mali ang mga desisyon mo. So ngayon, questionin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng desisyon ang ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. Oras na lumabas ng video, nakikita ni Roque na itatanggi ito ng Presidential Communications Office at uungkatin kung sino ang pinagmulan nito. Pero hindi raw maitatanggi na ebidensya na may tuturing kung lalabas ang video. Ebidensyang sasagot sa pagdududa ng taong bayan. At kung darating man ang panahon na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kung totoong may video, ito ang worst case scenario para sa batikang abogado. At kung dumating sa punto na talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya dumingin sa tawag ng mga taong bayan, may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno, ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas nga yaang pulboronic na yan. Partners, kung matatandaan natin, yung si Maharlika, yung vlogger na nagbabanggit nga ng pulboronic video, ay isa sa mga insider. Malapit ito, talagang loyalista ito noong nagdaang eleksyon, pero nagbago ang tahak nang makapuna siya ng mga ginagawa ngayon ng mga kamalian para kay Maharlika ng Marcos Jr. administration. At alam natin na may mga paliwanag dyan na dagdag si partner, Attorney Harry Roque. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapatid. Breaking news tayo mga kababayan ha. Ito, breaking news to. Nako, kala-live ko lang bigla ako nag-live ulit dahil dito sa issue na to. Ito mga kababayan, bago lahat, nais ko ulit bumati sa inyo ng isang mapagpalang umaga ho, Pilipinas. Ano ho?
O hapon pala, sorry. 1:47 na pala ng hapon. Delia Tacuban, Tori Dayon, Elvira Dado, Josepina Sales, Abel Bartolata, Ami Cabrera, Marlita Garcia, Elsie Chan, ayan. At Jessica Sarmiento, MT8. Pasensya na ho kayo ha, katatapos ko lang mag-live at nag-live ulit po ako. At gawa nga po nitong nilabas pong ito. Biglang bumalik kasi breaking news po ito. Kasi nagulat po ako, ipinadala po sa atin yung video ito. Ito kasi yung kinagulat ko ron. At biglang ganyan po tayo, biglang balik eh. Ito, balikan ho natin yung sinabi po ni Attorney Harry Roque. Ano po ba tong sinasabi ni Attorney Harry Roque dito? Ito pakinggan natin mabuti. Ito ho ay nag-ugat po ang isyung ito na pahayag po nitong ni Maharlika. Ano po? Teka lang. Nag-ugat po ito dahil ho sa isang live vlog ho ni Maharlika. Ami Cabrera, shoutout po Lorna Iloreg, Leta Hader, Rebecca Agata, RJ Vlog, Nag-ugat po ito sa issue na kung saan inilabas po ni Maharlika na sinasabi niyang napanood nyo na yung video. Pero ang kinagulat ko mga kababayan, yung mismong pahayag po ni Attorney Harry Roque. Pakinggan po nating mabuti ha. Ito po. Tingnan natin, reactionan po agad natin ito. May komento, sino kaya itong law expert na ito? Tungkol sa legalidad ng matunog ngayon na pulveronic video. Bagong katagato na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya may hawak ng video? Ibabalita yan ni Partner MJ. Partner MJ, napanood mo na ba yung video? Nako, itanong natin partner sa law expert na alam kong kilala nyo rin at pinaliwanag niya yung issue ng legalidad at kung sakali totoo ba ng video, pinaliwanag niya rin yung issue ng impeachment na maaaring kaharapin ng isang Pangulo. Dito ho ako na windang mga kabayan. Dito po ako na napaisip kaya biglang balik po ako sa live. Ito, pakinggan yung mabuti ho yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Ano po? Ayan. Yung pulveronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Sa kanyang pinakahuling vlog ang sabi ho ni Attorney Harry Roque, kapag daw po lumabas na po yung pulveronic video, tapos na usapan, it's finished na ho daw, sabi niya. Pero hindi yun ang kinawindang ko mga kabayan. Ang kinawindang ko mga kabayan na kinagulat ko, eto. Pinaliwanag ng international law expert na si Attorney Harry Roque ang epekto ng umunoy pulveronic video na inuugnay ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang video na sinasabi ng isa sa mga kritiko na administrasyon. Ang vlogger na si Maharlika ay naglalaman ng paggamit di umano ni Marcos Jr. ng cocaine. Nilino ni Roque na hindi nito sinasabi na mayroong ganoong video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, ito ho yung matindi ho dito mga kabayan, yung salitang pinagtanong daw po kay Tatay Digong kung totoo nga ba itong video ito. Medyo nakakagulat ho yung sagot ho ni Attorney Harry Roque dito. Napaisip ako kaya bigla ho kung nilive ito. Ito nga po mga kababayan ang sagot. Nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Ayun na, tapos na ang boxing. Ayun, doon ho ako nagulat mga kabayan. Ito na po, ibig sabihin ba nito mga kababayan, ito pong si Tatay Digong ay may hawak na po mga kababayan na kasi mismo si Attorney Harry Roque na po ang nagsabi na hawak na po ng ating mahal na Tatay Digong yung video ng pulveronic video. Kasi sabi ni Attorney Harry Roque, di umano nagtanong daw po siya kay Tatay Digong at ang sinabi ho, ang sagot mga kababayan, klaro na napakinggan natin, nagtanong ako kung totoo nga ba to o hindi. Binibigyan daw po siya ng kopya ng pulveronic video. Ayan. Ito, medyo maselang usapin ito. Ayon po dito, di umano,
ayon po kay Atty. Roque, ibig sabihin, hawak na po mga kababayan, hawak na po ba talaga ni Tatay Digong yung mahiwagang video na kung saan mga kababayan na itong ang si Bibi Mau ay nagpupulboronic. Ayan ho breaking news po tayo, nakakagulantang ho ito. Ibig sabihin, hawak na po ni Tatay Digong ang ating mahal na mayor, a former president, para sa akin, presidente pa rin, ito ho ang video ito. Ito na po balikan ho natin yung sinabi ni Atty. Harry Roque para sa mga bagong pasok po, para maintindihan po natin kung ano po itong breaking news po natin. Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. O, ibig sabihin, binibigyan ka ng kopya, may hawak na ng kopya, ito pong si Tatay Digong. Ibig sabihin, napanood na rin Tatay Digong kung binibigyan ka ng kopya. Nako, matindi na ho ang labanang ito. Ito ba yung dahilan kung bakit mga kababayan, pinipigilan po ang maisog sa prayer rally po sa mga lalawigan kamukha ng Bulacan at ng Leyte. Nako. Ito na ho. So klaro po hindi po sa atin ang galing ito. Ito po ay panayam kay Atty. Harry Roque na kung saan na kumonsulta po siya kay Tatay Digong. O ito na. Yung mga insaymada vlogger, ipangtanggol nyo pa ang inyong poon. Ibig sabihin ito mga kababayan, klaro, ayon po dito kay Atty. Harry Roque na binibigyan siya ng kopya, meaning meron na pong kopya si Tatay Digong kasi hindi ka na magbibigay ng kopya kung wala kang kopya. Kung wala kang video, ano bibigay mo ron? Kwento. Pero ito, binibigyan daw po siya pero tinanggi po niya. Ito na yung mahilit na issue sa mga pulveronic video. Ito na mga kababayan, kapit, malapit na mga kababayan. Si PPR dito, balikan natin, si PPR, ito, pakinggan natin. Pakinggan natin. Baka na mali lang ang pandinig ko. Pakinggan natin Video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian. Sorry, hindi pala si Atty. Harry. Ikaklaro ko lang, medyo na ano ako. Uulitin ko. Binibigyan daw po pala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kopya ng video. Ayan. Pero tingin ho ninyo. Sorry ikaklaro ko lang. Medyo nabingi ho ko doon sa sinabi. Binibigyan daw po ng video si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng video. Klaruhin ko lang. Medyo nabingi ho ako doon. Ito. Sa tingin ho ninyo, may hawak na si Tatay Digong. Ibig sabihin, medyo naguluhan ako ng konti kay Atty. Roque doon, medyo natwist ako ng konti. Ikiklaro ko lang binibigyan na pala ng video si Tatay Digong. Pero tingin ho ninyo, may kopya na siya, wala. Alam naman natin si Tatay, malaro. Ikaklaro ko lang Tingin ho ninyo, may kopya na po ba si Tatay Digong o wala? Sa tingin nyo lang Meron na. Yan. Sabi ni Ami Cabrera, meron na. Kasi nga po, yung unang sinabi po ni Tatay Digong nung pong sa Davao, kaklaro ko lang hindi pala si Atty. Roque bibigyan. Naguluhan din ako doon. Ito again, uulitin ko ikaklaro ko lang hindi po si Atty. Harry Roque ang pinagbigyan. Humindi. Ano po? Nako, kabibigay din sa akin,
Ang bibigay din sa akin. Oh, pasensya na ho ha, medyo naguluhan ako ng konti ron. Akala ko pagkaintindi ko, si Atty. Roque ang binibigyan ng copy. Ang binibigyan po pala ng kopya ay walang iba kung hindi po itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung kopya ng polvoronic video at sabi niya hindi na. Oh. Pero maalala ho natin, nung sa Davao, nagsalita po si Tatay Digong. Nagsalita po si Tatay Digong. Na sinabi niya, ayokong sabihin ito, pero pinipilit ako. Meron tayong presidente noon, bangag. Mayroon tayong presidente, bangag noon, bagag ngayon. Nung mayor pa ako, ayan po ang sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinakita sa akin ng PIDEA. Nasa listahan si Bongbong. Ayan. Yan ho Yung palang po mga kabayan, ipinakita. Yung palang pong Ngayon, kung itong allegedly video ito, yung pagbabasihan muna ho natin mga kabayan, kung noong papel pa lang, ipinakita sa kanya at pinabasa at isiniwalat po ni Tatay Digong sa Davao Maisog na sinasabi niya na ipinakita lang sa kanya ng PIDEA nasa listahan itong si Bongbong Marcos. Ito, importante ito. Importante rin ito. Bakit? Ba't ko sinasabing importante rin ho ito? Abay, importante po ito dahil, mga kababayan, ito dahil mismong video na ho ito. Kaya mga kababayan, ito, ikaklaro ko lang ho, ito kung sinasabing ito na binibigyan ng copy, ako duda ko ho, may copy na ho si Tatay Digong para sa akin. Hindi magsasalta si PPRD na walang basihan. Correct. Kaya nga ho, yung inilabas niya yun, how much more pa yung mismong video? Ako ho, hindi ko sinasabing napanood din ng Tatay Digong yan. At hindi ko sinasabing hindi, kaya question mark ko, na kay PPRD na po ba kaya yung video? Ayan. Ano kaya ang epekto ho nito dito sa mga nagaganap na rally ng Maisog na pinipigilan po na posibilidad ba itong maipalabas sa Maisog? Ayan. Sabi po nila, ilalabas daw po sa takdang oras at ng panahon. Ilalabas daw po yung video na yan. At may hinihintay lang ho tamang panahon. Kaya mga kababayan, ito ho, kung sinasabi ho na binibigyan siya ng kopya at sabi ni Tatay Digong na hindi ko na kailangan. Okay na yan, sabi niya, ganyan. So, ito yung pinag-uusapan dito. Kung may nag-o-offer na nagbibigay kay Tatay ng video, meaning, hindi mo naman siguro lolokohin ng dating presidente. Si Tatay Digong, kung hindi totoo, na kung totoong may nag-o-offer na ipapakita at papanood sa kanya. Pero if I'm the situation, kung ako ho yung nasa sitwasyon, kung alam ko yung nasa sitwasyon, well, I'm interested. Kasi yung pinakita pa lang po kay Tatay Digong ay dokumento. O, di ba? Dokumento pa lang, inilabas na po ni Tatay Digong at tumaas siya doon sa Davao, na nandoon po kami, personal knowledge, witness, binlag po natin, at sinabi niya, yung presidente noon ay bangag at ang presidente ngayon ay bangag. So, meaning, at ikinuwento lang sa kanya at ipinakita sa kanyang dokumento how much more na yung pang-video. Kaya ho, sinasabi ko dito, hindi ko sinasabing nakita ng Tatay, hindi ko sinasabing hindi. Pero, siyempre, sa opinion ko ho, para to see is to believe. Tingin ko ho, napanood din na ho ito.
Para sa akin lang ho, siyempre malaro ho yan, alang sabihin na sabihin. Ay, tapos na ho ang boxing. Pag sinabing napanood na may video na si Tatay Digong, uuobligahin ho ng taong bayan si Tatay Digong na, Tatay, ilabas mo na. So mapupunta sa kanya ang pressure. Tama po ba ako mga kabayan? Mapupunta po yung pressure sa kamay po ni Tatay Digong at instead na ngayon, ang nasa hot seat po para maglabas ng video ay itong si Maharlika. Ngayon, dahil ibinigay ho, at alam mo, sinabing tinanggap na niya, nasa kamay niya na, so ang taong bayan ngayon, mapopokus po ang kaisipan ng taong bayan kay Tatay Digong. At sasabihin, Tatay, ilabas mo na. So nakukuha po ninyo ang punto ko. Kaya siguro, sinabi ni Atty. Roque dito, na sinabi niya na hindi tinanggap ni Tatay Digong yung video, baga binibigyan siya ng copy, wag na. Kasi pag sinabi ko dito na nasa kanya na ang video, ang taong bayan ngayon, yung pressure ng milyong-milyong tao na nag-aabang kay Tatay Digong na naniniwala sa kanya mapupunta. Yun pong laro ng video na yan. Nakukuha po niyo mga kabayan. So, ang taong bayan, uubligayin si Tatay Digong. Although sinabi nito, may video na siya, may hawak na siya. Napanood na ni Tatay Digong yan. Ni PPR din napanood yan. So ano ngayon ang iisipin ng taong bayan? Isisigaw ng taong bayan, instead na kay Maharlika sabihin ilabas yung video na yan, mapupunta po ang usapin dito po kay Tatay Digong. O Tatay, umpisahan na natin, ipalabas mo na. O di ba? Nakukuha po ninyo. Correct me if I'm wrong, ha? Kaya ho ngayon, ang dating nito, kaya sinasabi niya na, ayoko, tinanggihan ko yung video na yan. Pero logic, mga kababayan, common sense. Hindi ko sinasabi may hawak na video tatay kasi sabi ni Atty. Roque, spinal, hindi tinanggihan. Pero ho, yung dokumento na binasa ho doon sa Maisog, na nakita niya, at nakita ko rin ang dokumento. Yung dokumento, nakita ko. Nabasa ko. Na nandun nga ang pangalan nito hong ni Bibi Mau at may kasama pa po siyang artista. Hindi nga, ngayon, ito, naisiwalat po doon sa Davao. How much more pa yung video? Di ba? Yun ho ang aking analyze, yun aking opinion. So, klaro po sa mga taong bayan na timing, kung totoo itong video ito na talagang binibigyan siya, sabi ni Atty. Roque, kung totoo itong pulboronic video na to, itong isyong pulboronic video na to na binibigyan sa Tatay Digong, ako ho, sarili ko to paniniwala ko to, nasa inyo, paniniwala nyo, hindi. Pero sa tingin ko ho, napanood na ni Tatay Digong yan. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin na nasa kanya yung video. Bakit? Siyempre, taong bayan ho, pupersahin si Tatay. Balikan ho natin. Ito ho ang pahayag ni Atty. Roque. Ayan. Ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang Pangulo kung meron mang video? Lalo na sa mandato ng isang punong ehekutibo bilang numero 1 tagasunod at tagapagpatupad ng batas. Eto na, ako sakasakali nga, halimbawa, di umano na totoo yan. Halimbawa, totoo to. Ano ang magiging epekto nito? Ayan. Ano ang magiging epekto nito sa punong ehekutibo, sa presidente? Ayan. Doon tayo magpo-focus ngayon doon sa, sabi, impeachment. Marami nagtatanong kung kailan daw yung rally. Relax lang po kayo. Sa April po, magkakaroon po tayo ng prayer rally ulit. At yun ho ang ibinigay ho sa atin. Tuloy natin. Ano ba epekto, Atty. Roque? At anong posibilidad na mangyari? Lalo na kontra sa illegal drugs. Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng
tiwala ng taong bayan. Tama. Ito ano ho. Oh. Yung pinakita ko kanina, makikita niyo naman ho yung video kanina, may binabasa, nagkanda-utal-utal pa. Anyway, impeachment. Itinatawag ho na moral ascendancy ng isang presidente. Tapos makikita mo kung totoo, halimbawa hindi umano na itong video to totoo at sabi ko naman sa inyo, para sa akin, kung inaabot na kay Tatay Digong ito, at sinabi ni Atty. Roque, at nakausap niya sa Tatay Digong na inaabot na nga itong video ito, ngayon, impeachment daw. Kaya lang, may solusyon pa. Baka ako iniisip ko, baka biglang magdeklara ho ng gera, tirahin ho ng ipatira ho ni kung totoo to kung halimbawang totoo to kung halimbawang totoo to, baka ang gawing estratehiya po nila yan, bigla ho pasabugin ho yung barko po ng China doon sa West Philippine Sea, magdideklara ngayon ng gera. Para ho matanggal po ang issue dyan sa pulboronic. Alam naman natin dito sa gobyerno natin, para mapagtakpan po yung kanila hong mga, yun ang iniisip ko kaya ba naghahanda ho sila dyan sa West Philippine Sea? Baka bigla ho itong tumira, pag nagdeklara ho ng gera, mawawala na ho ang usapin po at matutuon ang pansin ng taong bayan sa seguridad ng bawat isa. Di ba? Hindi ito ho ay paghahanda lang po natin. Kasi mga kabayan, hindi ho badyos ito. Kasi talaga kaya ho nagiging badyos ito dahil ho sa takbo ng ating gobyerno. Kaya nga ho, diversional tactics mga kabayan, iniisip ko, baka bigla hong tirahin ho yung barko ng China, magalit tayo, tirahin ho tayo, so mawawala ang issue ngayon. Dapat ho tayo mag-ingay dito para malaman ho natin. Kung totoo po yung video na yan, syempre, manganganib ang trono ho niya. Ngayon, may posibilidad kaya na ito pinag-uusapan na to, may posibilidad kaya na kaya pinaiinit ho nila yung usapan sa West Philippine Sea para ho magdeklara ho ng gera, at mawala na po sa kanila ang atensyon ng taong bayan. At mawawala na usapan ng pulboronic video. Ang presidente nagpupulboronic, ganyan. Di ba? Mapupunta ho tayo sa kanya-kanya hong depensa ho natin sa sarili natin at iilagin ho natin yung mga bala ng tatama po sa Pilipinas. Di po ba? Kaya ho, ito yung na-analyze lang ho natin. Yan ho ang mainit ngayon. Diversional tactics ho ang nangyayari dyan po sa... Siyempre, mainit na usapin sa kanya. Di ba? May impeach siya, matanggal siya. Ayaw nang umalis sa kapangyarihan. Di ba? Kaya nga, eto mga to, at baka gumawa ito, sulsulan to. Binobomba kayo ng China, binobomba kayo ng China, Di ba? Tapos bigla ho nilang maburyong. Eto ang gawin natin para makatakas tayo sa taong bayan. Tirahin mo na yung patira mo na yung barko ng China. Kaya ho yung Navy at ingat-ingat ho kayo, panawagan ho namin na yung mga militar ho natin at sandatahang lakas ho natin at yung mga sandatahang lakas ng dagat ho natin, sir, bago ho kayo hinay-hinay muna. Dahil, tama, maganda na may paglaban ho natin yung West Philippine Sea. Pero kung gera ho ang pinag-uusapan, wala tayong panalo. Ipapasubo lang po, hindi lang kayo, yung mga militar, kundi pati rin ho itong mga milyong-milyong mga Pilipino na nandito po sa Pilipinas. Kaya yun ho ang nakikita ko. Kaya kapag ka ito, lalo na't ngayon ang usapin dyan sa water cannon po ng maiipit na ho siya at wala na ho siyang lusot, bigla ho niyang iutos dito sa mga militar ho natin
sa mga Navy, sa Armed Forces of the Philippines, at atakihin nyo na yung barko ng China ron. Pakita natin na may power tayo. Idadaan ho tayo sa kwentong soberentiya, pagmamahal sa bansa, inaangkin tayo, hinaapi tayo ng China, mawawala na issue ng pulburon. Nakukuha po ninyo. Kaya po, ito, panawagan din po natin sa mga militar, sir, bago po kayo tumanggap ng utos patungkol kung sakasakalit umabot man po tayo sa ganyan, isipin nyo muna po yung nag-uutos kung may kapasidad na mag-utos. Tubig lang po ang pinag-ugatan yan. Ang mapapahamak po, ang posibilidad na mapahamak po, yung milyong mga tao na nakatira po dito sa Pilipinas. Kawawa naman po. Water tank nga lang po tayo yung laban barilan pa kaya. O nga, di ba? Kaya ho kami nananawagan po sa mga military, Sir, Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sa mga Navy, sa mga Air Force, Sir, bago po siguro kayo mag-isip ng magbigay ng utos sa mga diyan at para magkagera ho diyan sa West Philippine Sea. Sir, pakiusap po namin. Isaalang-alang po ninyo yun pong mga milyong mga tao na madadawit. Sana po maisip po nila na hindi lamang po yung pong buhay po ninyo ang mailalagay sa alanganin, kung hindi po yung ating mga kababayan na nandito. Nakukuha po ninyo mga kababayan ang panawagan po natin sa PNP, sa sa Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Kasi po pag nagdeklara na po ng gera yan, war, at sino ba ang pinagmamayabang ho natin? Ipagyayabang ho natin si Uncle Sam? Tingin ho ninyo, ito napakita natin. Pakistan na lang, anong ginawa na sa Pakistan? Iniwanan po ang Pakistan ng mga Amerikano. Gusto pa nga papasukin sa atin dito yung mga Pakistan, di ho ba? Doon sa Ukraine, anong nangyari? Meron po ba? Kumbaga ho, ay inuudyukan lang ho tayo. Sige, inaagaw yung inaagaw yung teritoryo mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami sa iyo. Hindi naman po mga kababayan ang interes ng Amerika ang Pilipinas. Ang pinag-iinteresan talaga ng Amerika ang Taiwan. Yan ho ang pinoprotektahan nila. Anong pa siyan? Doon pong mga modern chips. Yan po ang pinoprotektahan nila. Yan po ang totoo. Kaya po kayo, yung mga nandito, yung mga nanonood po sa atin dito, kapag ito ho, mga kababayan, ay nagkatotoo nangyari dahil lang po sa dagat na yan, pero milyon-milyon po mga kabayan ang madadawit. Kaya nga, tayo ho ang kawawa. Ginawa tayong strategic po dito. Sinabi ko na po, ilang beses noon pa, binablog ko na EDCA. Strategic area po ito. Bakit? Tayo ang pinakamalapit, kaya maraming base militar dito. Pag ginera po ang Taiwan, itong gagamitin ito, ang tanong dito, sino pa ang mag-uumpisa nito? Ay, sorry, Afghanistan pala. Afghanistan, sorry. Thank you for your correction. Afghanistan. Pakistan tuloy. Afghanistan. Sabi niya, Afghanistan, niliyasan ng pagkatapos na yan, wasak ang bansa nila. Ganon din po gagawin sa atin dito. Hindi po gusto ng Amerika na umasenso at umunlad ang Pilipinas. Bakit? Sapagkat kapag umasenso tayo, hindi na po tayo nila makokontrol. Kapag yumaman po tayo, umusbong po tayo, hindi na po tayo makokontrol ng mga yan. South Vietnam, iniwan din ng Amerika.
Di ba? Shoutout to sa mga bagong pasok. O, ituloy ho natin to. Ukraine, iniwan din. O, tuloy tayo. Ang pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Di ni Attorney Roque, crucial ang issue ng illegal drug use sa isang presidente ng bansa, lalo na sa pagpapasya ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa foreign policy. Abay, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, baka mali ang mga decision mo. So ngayon, questionin ng taong bayan o lalong mga importanteng decision ng ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa impluensya ng pulburon, tama ba siyang pag-iisinawa niya yung mga... Correct. Eto na nga eto na nga. Ang sabi ni Maharlika, again, napanood niya video. Ang sabi naman ni Atty. Harry Roque, binibigyan ng kopya itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naman personal knowledge ko, nakita ko po at nabasa ko na nandoon po ang kanyang pangalan sa pre-op. Ano ba ibig sabihin ng pre-op? Police Possible Operation ng PIDEA. Nabasa ko po yun. At may kasama pa po siyang isang artista. Yun po yung unang tayo ni Tatay Digong tungkol ho dyan sa lintik na pulboronic na yan. O, di ba? O, kaya nga ako ho ay nandito, tumatayo at nagsasalaysay sa inyo. O, hindi sinabi ko na nga po sa inyo. Yung dokumento, nakita na po namin at nabasa ko. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, may kasama pang artista. Ngayon, sabi ni Togyu, ipakita nyo muna yung video para maniwala ang taong bayan. Relax ka lang, Togyu. Kung totoo ang video niya, lalabas at lalabas yan. Alangan naman sabihin mo sinungaling itong si Atty. Harry Roque. 2 tao na nagsasalita. O, di ba? Oh, hanggat ibig sabihin haka-haka, sabi ni Togyu, ito yung mga ako na nga po ang nagsasalaysay sa unang salaysay ko. Bago video dokumento, Togyu, dokumento. May kasamang artista. Nandoon sa pre-op, pirmado ng PIDEA, dokumentado. Yun nga ang dokumento, hindi nga namin ilalabas. Sa takdang panahon, ilalabas yung dokumento na rin yan. Sabay-sabay, ilalabas yan. Ako tinataya ko dito, totoo nakita ko, personal knowledge ko, nabasa ko nung pumunta po kami sa Cebu. Kaya nga binabanggit ko, may kasamang isang babaeng artista May pre-op sa PIDEA Eto naman, nagmamadali si Togyu. Huwag kang maganda, babaliktad ka rin sa takdang oras. Di ba? Babaliktad ka rin sa takdang oras. Di ba? Tuloy natin ito. Mamaya, papakita ko sa iyo video. Sige. Gusto yung video, Togyo? Papakita ko sa iyo, Oras na lumabas sa video, nakikita ni Roque na itatanggi ito ng Presidential Communications Office at uungkatin kung sino ang pinagmulan nito. Pero, hindi na may itatanggi na ebidensya na may tuturing kung lalabas ang video. Correct. Ebidensyang sasagot sa pagdududa ng taong bayan. At kung darating man ang panahon na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kung totoong may video, ito ang worst case scenario para sa batikang abogado. At kung dumating sa punto na talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga taong bayan, may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. Togyo, gusto mo ng video? Huwag kang aalis. Papakita ko yung video, sige. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas na yaang pulboronic na yan.
For the sake of Togyo. For the sake of Togyo, ilalabas ko yung video. Para sa iyo lang to, ha? O, pagbibigyan kita. Para sa iyo lang ito. Pagbibigyan kita. Teka lang. Relax ka lang. Makulit eh. Pagbibigyan natin. For the sake of argument, pagbibigyan natin si Togyo. Yutog. Teka lang ho. Teka lang ha. Ayusin ko. Teka lang. Ayusin lang ho natin. Para maganda. Okay. Togyo, nandiyan ka pa ba? Ayutog, nandiyan ka pa ba? For the sake of argument, pagbibigyan kita. Isang video lang papakita ko, ha? Ano pala kayo ito? Nawala. Pagbigyan natin. Para mas sumasaya ang buhay nitong mamang ito. Ayan na. Isa muna ang video para sa iyo, ha. Ayan. Ito. Gumamit ka ngayon? Oo. Wala naman siya amat eh. CBT siya eh. Ano yung CBT pa kayo? Research mo. Nung nagmamaneho ka, Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law of God sa Bible. YouTube, pagka nga, Alex. Saan YouTube? Eto yung kakosa mo. YouTube, eto, pakinggan mo. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the Son of God? Yes. No. I am God in flesh. Ano mo nasabi, sir? Ano mo nasabi na you're a God? I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo niya. This is illegal. You have nothing against me. Aray ko. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano? You cannot touch me. I am Jesus Christ. Ito, YouTube. Wala akong religion. Mamaya, God patikin lang. pala God. to. Wala akong religion. Ano yung si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Nanay niya raw si Mama Mary. Ang lakas ang tama, ang amats mo dong. Ito, tuloy natin. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. Amen. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin. Ito. Gumamit ka ngayon? Utog, dadaan ka raw dito. Tanggal natin yan, ha. Isa pa. I am the law. Dadaan kayo lahat sa akin. Ito pinakamalupit. Ito paborito ko to. Ito sa lahat ang pinakapaborito ko. Teka lang, ha. Ito paborito ko to. Ito talagang gustong-gusto ko to. Ito sa lahat ng gustong ko, sa lahat. Ito. YouTube, nagkaroon ka ng video. Ito yung video. Pakita tayo yung video. Ilabas ng video. Video ulit. Video. Ito video. Depensahan nyo naman to. Kawawa naman, oh. Togyo. Ito. Kahit sa anong barangay. Ano masasabi ko dito? Sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students
Sorry, I think I'm doing this wrong. We are libreng sakay continues. As that continues. Oh, eto depensahan mo nga to, Togyo. Togyo. Depensahan mo nga to, balikan natin. Oh, may binabasa na ha. Oh, balikan natin. Oh, Togyo. Anong masasabi mong hindi tatayo sa lahat ng kahit anong barangay? Ito nga paliwanag mo. Oh, paliwanag mo nga yan. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues. As that continues. Good. Oh, ayun. Maghintay ka. Masyado kang samal eh. Si Togyo masyadong apurado. Depensahan nyo na lang muna yung boss nyo. Ayan o, depensahan nyo na lang yan. Dagdagan natin. Meron pa yan. Dagdagan pa natin. Yung mga bisaya dyan, yung mga dyan para magbisaya eh. Meron pa yan. Ito yung malupit. Walang kasing lupit din ito. Ito yung bunga ng pulboron, no? Ayan. Gusto mo ng video? Ayan, binibigyan ng video. Ayan, Andiyan na po ba sa monitor nyo? Ayan, Sige ka, ano sa kalasi? Ako na. Sige, ano mo doon? Glenn. G ba, nga go, nga lunglit, nga i, nga equal, nga double, N, nga ngoti ba, kasi pa, na. Apelido. Yan sa may complain mo, pag i-display ka? Apelido ni mo. Apelido ba? Naman kayo naman, sir, sa likuhan lang, sir, lagay ka tungod, basta akong ginawa na ba? Ang kayo naman. Tagadiin ka. Tagadiin mo, basta halay kung ginawa na. Lagay ka katungod, profesional mo ba? Tagadiin mo. Media ka. Okay, address. Live na, edited. Live. Isang lang natin, ha? Ikaw, kita kay ka. Tagasa mo ka. Basta halay kay gunahonan ako, kaya naman kayo naman, lagay ka katungod. Kasi pangalan ako. Asin mo ko dali. Tuwa dyo kay address. Taga-katungod, pagbasa sa ginawa na. Kasi pangalan ako. Ikaw na mo sulti, mas nindot ikaw mo sulti. Mas nindot ikaw mo sulti o kagadiin ka. Ya, preso lang ka ha. Pagkagad sa pulis o? Preso lang sa ka ha. Preso lang sa ka ha. Pagkagad sa pulis. Preso lang sa ka ha. May asin mo ko dali. Asin, ikaw. Kano sa ka na asin? Ako na. Sabay. Gumamit ka ngayon? Wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Nung nagmamaneho ka, Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the Son of God? Yes. No. I am God in flesh. Ano mo nasabi, sir? Ha? Ano mo nasabi? You're a God. I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi, You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Ano niyo si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Okay. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin. Hoy, dik, ay nagadik-adik. Ang duga makadaot, undang inagamit.
Ang lupit mo! Tuloy! The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues as is. Sabi. Seven presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako. Hoy, dik, ay nagadik-adik, ang duga makadaot. Seven presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Why, that's funny. And that none of the, not the Balikan natin dito. Libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues as is. Yeah, that continues. Aray ko. Yeah. Naghanap po ng video. Ayan, pinakita ko video. Para mawala naman yung stress ninyo. Para mawala naman po yung stress ninyo, mga kababayan. Para mag-enjoy lang tayo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe, ha? Nalobat lang, sir. Ikaw naman. Pusang gana, tawa ng tao. Again, sa mga bago pasok ko, ano ang pinag-usapan natin, ha? Sabi niya, I hate drugs. Aray ko. Nagbidu-bidu-bidu, no? Ayun na. Ayun, nag-request pa, paulit daw, paulit. Alin doon yung paulit po? Alin ulit natin? Sa mga nagre-request na ulitin natin. Nawala. Humingi ng video, pinakitaan natin si Togyo. Nagre-request. Sige, ito. Pabigyan natin ulit. Pabigyan natin ulit, pamayan. Ito. Pinauulit lahat. Sige. Paulit daw pula. Panoorin natin. Teka lang, ha. Ito. Sige, paulit lahat. Umpisa sa una. Special video.
Dubi-dubi-dubi-dup-dup-dup. Ayan. Asin, teka. Ano sa kalasin? Ako na. Sige, mo dong. Glenn. Ha? Glenn. Glenn. G ba? Nga go. Nalungit. Nga I, nga equal. Double N. Nga ngoti ba? Sipa to. Nalang, ana. Apelido. Yan sa may complain mo pag i-speak ha? Apelido. Apelido ni mo. Apelido ba? Naman kayo naman sir, sa likuhan lang sir, lagay ka tungod, basa akong ginahuna ba? Lagadiin ka. Lagadiin mo ko basahan, lagay kong ginahuna. Lagay ka katungod, kapagkusinan, ka? Lagadiin mo. Media ka? Wakay address. Live na, edited. Live. Asam na nari ha? Ikaw, kita kay ka. Tagasa mo ka. Basahan, lagay ginahuna. Ako, kaya naman kayo nahuman, lagay ka katungod. Sige, pangalan ako. Asin mo ko talaga. Tuwa nyo kay address. Pagbasa sa ginawa na kasi mga anak ko. Ikaw next. Next. Ito. Gumamit ka ngayon? Oo. Wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Nung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin. Gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No, I am God in flesh. Paano mo nasabi, sir? Ha? Paano mo nasabi na you're a God? I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi, you have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Ano yung si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. Oh. I am the law. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but what we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. We are in libreng sakay continues as is. That continues. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng presidential sakay, candidate. But what we are going to stop cocaine. the May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Hoy, dik, ay nagadik-adik, ang duga makadaot, undang inagamit. Hoy, dik, ay... No, well, we where that Why, that's funny. and that none of the not the and to the but Even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Okay. Alright. Last na lang to ha. Ayan na ho. the libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but what we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong.
we are Libreng Sakay continues as is. That continues. Grabe kayo. O, balikan natin mga kabayan ha. Ito na ho. Yung mga pinag-uusapan natin ngayon, balikan ho natin ito. Panoorin natin ulit mga kabayan. Ito hong pahayag po ni Atty. Harry Roque. Balikan ho natin mga kabayan ha. O, ito na ho. At ano bang posibilidad na mangyari dyan? Pakinggan ho natin. Pahayag. Bombo, walang putol. 1,136 po ngayon. Nanonood sa atin. Pakinggan po natin ito. May komento. Sino kaya itong law expert na ito? Tungkol sa legalidad ng matunog ngayon na pulveronic video. Bagong kataga to ha. Na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya may hawak ng video? Ibabalita yan ni Partner MJ. Partner MJ, napanood mo na ba yung video? Ay, thank you very much, Olivan. Tanong natin, partner, sa law expert na alam kong kilala nyo rin at pinaliwanag niya yung issue ng legalidad. At kung sakali totoo ba ng video, pinaliwanag niya rin yung issue ng impeachment na maaaring kaharapin ng isang Pangulo. So yung pulveronic video po yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Sa kanyang pinakahuling vlog ay pinaliwanag ng international law expert na si Atty. Harry Roque ang epekto ng umunoy pulveronic video na inuugnay ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang video na sinasabi ng isa sa mga kritiko na administrasyon. Ang vlogger na si Maharlika ay naglalaman ng paggamit di umano ni Marcos Jr. ng cocaine. Nilino ni Roque na hindi nito sinasabi na mayroong ganoong video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang Pangulo kung meron mang video? Lalo na sa mandato ng isang punong ehekutibo bilang numero 1 tagasunod at tagapagpatupad ng batas. Lalo na kontra sa illegal drugs. Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, ayan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Di ni Atty. Roque, crucial ang issue ng illegal drug use sa isang presidente ng bansa. Lalo na sa pagpapasya ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa foreign. I hate drugs. I hate drugs. Ayan. Ito na mga kababayan. At alagyan, ulitin natin mga kababayan. Ang 1,183 ho tayo ngayon, maliwanag po ang sinabi ni attorney. Balikan ko lang ho. Yung kanina. Nakaw. Binibigyan ng kopya pala si Tatay Digong. Tinanggihan lang. Ayan. Ibig sabihin, may nag-o-offer ng video para panoorin kay Tatay Digong, pero tinanggihan ho. Ayan. Abangan natin niya kung di umano yung video na yan. Ha? Ako, cease to believe ako eh. At, sabi ni Sleepy Arcade, lang nangyayari. Tuloy natin. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Tuloy. Sarap nito. Policy. Abay, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon. Ito nga paano nga kasi, ulitin ko lang ho paano kaya kapag halimbawa totoo yan? Halimbawa totoo yan. Ito totoo yan ha. Anong gagawin niya? Magkukusa siyang mag-step down dahil wala na ho siyang moral ascendancy? O magdideklara na siya ng giyera laban sa China, sabay sibat siya? Tanong lang ho baka posible mangyari yan. Tuloy. Kamam niyang mali ang mga decision mo.
So ngayon, questionin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng desisyon ng ginagawa ng presidente, pero kung siya Inlaro ko na po yan. Ang inaalok po ng video si Tatay Digong, hindi po si Atty. Harry Roque. Naklaro ko na po yan. Influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. Oras na lumabas ang video, nakikita ni Roque na itatanggi ito ng Presidential Communications Office at uungkatin. Pawis na po si Kuya. Sasabihin niyan mga kabayan, sasabihin niya na, ay, edited dyan, hindi totoo yan. Kung sino ang pinagmulan nito. Pero hindi lang maitatanggi na ebidensya na maituturing kung lalabas ang video. Ebidensyang sasagot sa pagdududa ng taong bayan. At kung darating man ang panahon na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kung totoong may video, ito ang worst case scenario para sa batikang abogado. At kung dumating sa punto... Teka, tanongin natin. Magtatanong tayo. At tignan natin kung totoo. Ayan. Para sigurado. At may resource person tayo. Tuloy. Talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga taong bayan, may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno, ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas nga yaang pulboronic na yan. Yun. Pero ang pinakabuod nito mga kabayan, binibigyan ng kopya si Tatay Digong, Binibigyan ng copy. Binibigyan ng kopya si Tatay Digong para dyan sa pulboronic video na yan. At shoutout sa'yo, Kuya John Birana. Mega love shoutout po sa'yo. Kino-confirm ko kung gaano katotoo tong balita na yan. Sa atin puting bubuyog kung gaano katotoo itong pulboronic video na yan. At kasi sabi ni Atty. Roque, binibigyan na ng kopya si Tatay Digong, hinindian niya. Pero pulsohin nga natin ng taong bayan, naniniwala ho ba kayo na napanood na ni Tatay Digong o hindi? Press 1 po yung mga naniniwalang napanood na ni Tatay. Press 2 naman po ang hindi. Ayan, kuhanin lang ho natin yung pulso ng ating mga kababayan. Okay. Sige pulso lang ho tayo ng bayan. Kasi ako, sa sarili ko hong paniniwala, kung si Tatay Digong po, again, uulitin ko lang ito sinabi ko kanina, babalikan ko lang ito kasi mas marami ngayon nanonood para hindi na ho nyo i-replay. Kasi po, kung yung sa Davao nakapagsalita siya at sinabi niya, mayroon tayong presidenteng bangag noon at bangag ngayon. At sinabi niya na ikwento lang naman nung mayor pa siya ng PIDEA at ipinakita sa kanya yun pong pre-op ng PIDEA na eto nga ay bangag. So kung yun ay naisiwalat ni Tatay Digong sa entablado at ikinuwento, how much more pa kaya ang video? At ang sabi ni Tatay Digong, sa tamang panahon at hahanapin ko nga yung dokumento na yan. Hindi naman ho magsasalita ng ganon si Tatay Digong kung wala hong pinangahawakan. Pero ho ito, as a former spokesperson, tinawagan niya o kinausap niya si Tatay Digong at sinabi niya, binibigyan daw siya ng video pero hindi tinanggap. So meaning, may nag-o-offer na magbigay ng video. Ibig sabihin, totoong may video na nag-o-offer. Mahirap naman pong gumawa-gawa lang ng kwento, lalo na kung sa live interview na ganito, tapos isa ka pang abogado, tapos sasabihin mo lang, gagawa ka ng kwento for the sake of
na ma-please ka ng mga makakapanood sa'yo. Medyo hindi ho maganda yon. Pagkaintindi ko, ano? Especially, you are a lawyer, you're telling a lie to the people, you're making story, gumagawa ka ng kwento, lalo-lalo sa isang interview, o sa isang, not only an interview, there's also a blog. You can peddling fake news or balita. Sa akin ho, mga kababayan, isang abogado na pwede mong baka yung sabihin niya, paano ba ang credible ng taong ito? Nakakausap naman po talaga yung Tatay Digong. At alam nating malapit po si Atty. Harry Roque. So, noong nakaraan nga, di ba, may mga kwento na ilabas na. So, dito mga kabayan, sa ating pong tagpo ngayong hapong ito nga, si Tatay Digong ho, binibigyan ng video, hindi tinanggap. Pero ang tanong dito, kaya nga tanong ko sa taong bayan, ayan, majority 1, wala nag 2. Tingin nyo, napanood na. Pero babalik ko lang ho mga kabayan. Again, may sinasabi silang takdang oras eh. May takdang oras, panahon. Let's say, titingnan ho natin kung kailan ho yung takdang oras at panahon na yun. Pagkaalaman na ho. Di ba? Sabi ni EE, sa tamang panahon, pagdating ng panahon, bababa na si Kuting, diyan. O, di ba? Ay, mga kabayan, ito, tabanan natin to. Ito, pinapakita lang ho natin yung katotohanan. Basta, sabi ni OFW, para sa bayan at di sa bayaran. Sabi niya, basta ako 100% naniwala na si Bangag, si ABBM. Kita naman sa mga salita. O, di ba? Taas, mabisa. Baka pag may isugrali yan. Ito dito ako natataka ho eh. May schedule po sa Malolos, Bulacan, mukha mapopostpone po. Diyan sa Araw ng Kalayaan ba yan? Kailan ba i-dideklara yan ng Araw ng Kalayaan? June 12? June 12 ba ang Araw ng Kalayaan? Diba? Dalawa para maiba. Hero Gaming, shoutout. Okay. Ito, again, uulitin ko ho. Wala ho tayong permit at hindi tayo binigyan ng permiso ng local government unit ng Malolos ayon po sa nakuha nating impormasyon. Di umano, hindi daw po nagbigay ng permit para po sa Maisog. At may isa pa, ito pong sa Leyte, mukhang hindi rin yata nagbigay ng permit, ano? Ayan. Ano ba kinakatakot nila? Prayer rally yan. Pagpapahayag ho ng sambayan ng Pilipino. Diba? O sa Malolos, hindi daw nabigay yung LGU dyan. O, sir, totoo ba, Malolos, Bulacan, na hindi ko kayo nagbigay ng permit? Yan, sabi, bigyan naman kayo ng permit. O, at saka dyan sa Leyte, magbigay naman na kayo ng permit. O, kung ako mayor dyan, bibigyan ko ng permit. O, ayaw ho nila magbigay ng permit. Ano kinakatakutan nyo? Diba? Kung wala kayong dapat itinatago, at wala namang dapat katakutan, ayaw nyo magbigay ng permit. Sabi ni Maharlika, ito sabi lang Maharlika, di umano na ginagapang daw ni Lisa yung mga local government para hindi daw magbigay ng permit. Totoo kaya ito? Allegedly di umano kasi wala akong pinangawakan dokumento. Ayon lang ko sa kwento kay Maharlika. Di ba? Kaya ho dito mga kababayan, kaya sa akin in return ho bilang pag intindi ko, kung wala naman dapat ikatakot at ikabahala, ba't hindi nila hayaan na magpahayag sila ng kanilang saloobin? Okay. Sino kinakatakutan ninyo? Huwag ko kayo matakot. Alam ko ho, kung walang ginagawang pangit ho ang gobyerno, wala kang dapat ikatakot. Kung wala kang ginagawang pangit. Pero kung meron kang ginagawang pangit na gustong ibubulgar ho doon, ay posibilidad matakot nga ho kayo. Di ba? Ganun lang naman ho ang lohika nun. Teodoro Antonio, pag sa Bulacan, pupunta kaming mga igurot. Ayan.
Natakot sila sa Jericho March. Ayan, nagmarcha na ho. Yung Malolos Bulacan, dyan ho yung nakapunta na ako ilang beses dyan sa simbahan ng Malolos Bulacan. Dyan ho yung makasaysayan hong binuo po yung yung mga konstitusyon ba o gabinete, nakalimutan ko na binuo dyan. So, ganun lang kasimple ho yun. Kayo ho mga nanonood sa akin dito, kung wala kayong tinatago at wala kinakatakutan, pagbigyan nyo. Hindi naman ang gugulo ho yan, prayer rally yan. Paglalabas lang naman po ng saloobin at ay pinapaalam sa taong bayan. Pedro Jr. Dagala, Sir Dan, luneta na lang sir mag-rally ang maisog. Naku, pagka dumagsaho ang tao dyan. O, diba? Cancel na daw ba yan sa Baraswing Charge? Hindi pa po natin alam sa Baraswing Charge kung bakit ayaw magbigay ng mayor ho dyan ng permit. Mayor, tanong ko lang po, may masama po ba sa pagpapahayag ng prayer rally dyan sa Malolos, Bulacan? Bakit ayaw nyo magbigay ng permit? Anong dahilan? Basta ayaw nyo lang? O, yung Malolos Congress dyan, mas maganda nga dapat dyan ganapin eh. Dahil dyan binuo ang unang kongreso ng Pilipinas sa Malolos Congress. Kaya nga, doon sana plano ho, kasi pag-uusapan dyan ay patungkol po sa mga politician, politics na yung people's dream. Kaya ho, kung nananawagan po ako kay Mayor ng Bulacan, ng dyan sa Malolos, Mayor, sir, karapatan po ng bawat tao na maglabas po ng kanilang saloobin. At tanong ko lang, Mayor, bakit kayo daw po nyo magbigay ng permiso? At may masama po ba? Hindi naman manggugulo mga tao dyan. Prayer rally po yan. At paggunita na rin po sa unang pagbuo po ng Kongreso, dyan po sa Malolos, Bulacan, sa simbahan po ng Malolos, Bulacan. Di ko maintindihan, di ko maunawaan, sabi ni Milaye, may taga Malolos, Bulacan po ba dito na nanonood sa atin? Sabi ni Sir Jun Birana, Birana Live Studio TV, trip lang nila na huwag magbigay ng permit. Na sungal-ngalan na yan ni Butad Lisa, sabi ni Jun Birana Studio. Gilbert Aquino, bayad na yung mga mayor. Bahagang buntot ang mayor ng Bulacan kasi takot siya kay Lisa Smag at Kuting. Sabi ni Rasyan. Fes ID dyan maligad. Rasyan, wag ganun. Ganun ba? Bayad daw sabi, Ikaw naman, Fes Rasyan, girl, Luneta Pinali kasi gusto ni Tatay Digong dyan. Junport, baka nabili na si Mayor. Hindi po natin, hindi ko sinasabing nabili si Mayor, Wala po ako sinasabing ganun. Nagtatanong lang po ako, bakit ayaw tayong bigyan ng permit? James TV, ito ang uto-utong mga DDS nakakaawa. Paano kami nagiging uto-uto? Mas nakakaawa kayo, pinapakita na namin ang totoo sa inyo, sumasamba pa kayo sa poon nyo. Ayan, mga nagtatanong ho daw, magkano daw, Mayor? Ang Malolos, Bulacan, sabi ni Charlie, sabi ni Julie Carello, magkano raw? Totoo ba? Kasi kung normal kang Mayor at nagsisilbi ka sa bayan, humihingi ng permit, para ho gunitain ito hong Malolos Congress kung saan unang itinatagpo ang mga ang kongreso diyan po sa Malolos, Bulacan, ipagdidiwang din po natin diyan. At the same time, gugunitain po natin ang pagbubukas po ng kongreso diyan sa Malolos Congress. Sabi ni John Serapor, balato naman, Mayor. Sabi, pag lumabas na ang pulboronic video, wala na. Isagot dyan, Jericho March na yan. Sabi ni She Bautista Channel, itanong mo, Sir Dan, kung magkano. Ayoko magtanong, baka patawag ako ni Mayor at sabihin, sabi mo, biniyaran ako. Hindi ko sinasabi, Mayor, biniyaran ka. Nagtatanong lang, taong bayan nagtatanong. Taong bayan po nagtatanong, Mayor ng Malolos, Bulacan, kung magkano daw po. Mga kamatayang black lang daw ang pwede mag-rally dyan. Malamang may bayad dyan si Mayor ng Bulacan. Takot siya kasi baka gipitin siya ni Lisa Smag. Sabi ni Eric Barker. Ayan. Yung mga taong bayan po ang nagtatanong.
Ako, ang masasabi ko sa yan, bayad sila, sabi ni Russian. Teodoro Antonio, takot kasi pag nakatanggap, buhay ang kapalit. Sabi ni Charlie, di naman masamang magtanong. Di ba? Kaya nga nagtatanong po tayo. Di ba? Kasi dito sa atin sa gobyerno, pag nagtatanong ka, sinasight and contempt po. Kamukha ng ginawa kina ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy. Shoutout sa iyo, Estek from Davao. Ay magandang kasunduan si Mayor at si Lisa, sabi naman ni Estoy. Bilen Kandangan Sagban FFCI SG Abra Paktay Diha. Sabi ni Annabel Martzano, kung hawak na ilabas na para matapos na in the right time daw po. Yun ang sabi di umano ng may hawak ng video. Russia, naku, kasama na ang tumaas na. Sabi ni Bember Jen Rico, may kasunduan na kay Mayor. Ayan, sabi ni Bember Sabi naman ni June Por, baka kapalit niyan yung smuggle na Bentley. Ano Bentley? Danny Gloria, napanood ko na yan sa tamang panahon patapusin ang sakim na kapangyarihan. Ayan. Ayan. May nagmumura na dito. Hindi na mapipigil yung taong bayan. Talagang galit na. Nagmumura na sila. Si Fernando Rando, talagang matindi na kinikim-kim yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Cecilia Malinawa. Benji, tuloy yan sa April 9. Tuloy ba? Wow! Ayan, malapit-lapit ako dyan. Abel Bartolata, utos siya ni Kong kay Mayor. Ganon? Tuloy ba? May information na ba kayo? Kian March 13, di ba pwede tuloy kahit ayaw ng Mayor? Dante Dain, si Mayor Miguel Alberto Bautista ng Malolos, Bulacan. Ay, makikusap tayo. Panawagan po natin kay Mayor Miguel Alberto Bautista. Mayor, baka naman mapabigyan nyo kami. Di naman kayo manggugulo dyan sa bayan ninyo. Wala nang panggugulo dyan. Wala nang panggugulo dyan. Marlene Ventura, kung kay Makagago, napakalaki na, mas lalo na sa mga mayor. Tama, umamin si Makagago, umamin siya, nabayaran sila. Naghang ata. Sabi niya, repress lang ho kayo kung naghang, Kung naghahang ho tayo, repress. Sabi niya, Tony Pamelo, tuloy ang maisog rally. Yeah! Sabi ni Ma'am Ibwilling, tuloy tayo, maisog. Kahit ilabas pa yan, kalat na ang droga, brother. Ang dati kong asawa, ginahasa yung pamangkin ko, 4 years old, dati sa droga. Diba? Ay, grabe. Yan ho yung bunga ng droga Sir Dan Fernando, si Daniel Ramirez Fernando, si artista, ang gobernador dyan. Puti na ang itlog ng mga mayor, takot sa utos ni Butad. Ayan, Russian. Diba? San Jose del Monte, Bulacan na lang. Pwede rin. Kahit saan ba sa Bulacan. April 9 na Pilipinas ko na para matapos-tapos na at binasyon sabi ni Edgar Amorelio. Ngayon sabi ni Rolly Kagayong, ngayon ang iba pera-pera lang like Abe. Ayan. Makapangyarihan o pera. Sobrang makapangyarihan. Nabibili na ho ito panahon natin ngayon, yung tinatawag ko na prinsipyo for sale. Bibihira na lang ho yung totoong para sa bayan. Karamihan, puro sa bayan. Di ba? Kahit saan, basta may mayor na willing magbigay ng permit, ito ho, papalakpakan ko rito, aaraw-arawin ko ang mayor, kamukha ho, ng mayor po ng Cebu. Itong si Mayor Rama, na binigyan ho ng permit dyan sa Cebu. Sino pa kaya ang mayor na may yard balls? Diba? Palakpakan ho natin yung mga mayor na may paninindigan at talaga ho may malasakit sa bayan. Yung mga mayor na hindi magbibigay ng permit sa mga bayan-bayan nyo, mamimigay ho ng pera yan sa susunod na eleksyon, kunin nyo, huwag nyo na iboto. Pag di nagbigay ng permit, alam na this, baka kalahati sila na panalo sa loto. Oy, speaking of loto,
Nagko-congratulate na nga, may nanalo na naman sa loto. Matindi. O, may panalo naman po sa loto. Matindi. Ha? Malupit. O, dalawa ho daw yung nanalo sa loto. O, di ba? Nag-breaking news, may nanalo sa loto. Lupit. O, asa ba yung breaking news sa loto? May ano daw sa loto eh. Nagulat ako, oh. Ha? O, eto. Breaking news pa talaga, oh. Yung breaking news, there was 2 jackpot winner in the Mega Lotto 645 draw held by the Philippine Charity Statistics Office, PCSO, on Monday evening, March 25. O, grabe, palakpakan. Suswerte naman ng mga nananalo. Buwan-buwan may nananalo. Lupit. Walang kasing lupit. Sino ba may birthday ngayon? Oy! Teka, babatiin ko muna to. Baka makalimutan. Ano ho? Ito pala. Pasensya na ha. Happy birthday po kay Sir Admar Villando. Ayan. Host po ng SMNI, birthday niya po ngayon. Ayan, nagdidiwang po siya ng kanyang kaarawan. Ano? Sir, ilang taon ka na? happy birthday kay Sir Admar Villando. Ayan. Villando po, Villando. Ayan. Happy birthday, sir. At and more birthday to come. And of course, advance happy birthday kay Tatay Digong. Ayan. Malapit na rin yung kanyang kaarawan. Ano? Nagdidiwan ng kaarawan. Bati muna ako baka ayan. Ayan. Yun, bumati na ako. Again, mga kababayan, happy birthday Sir Admar, ha? Si Sir Admar po to, ha? Yung laging, yan, ito. Ito yung may birthday. Teka lang, hanapin ko may birthday. Ayan. Lagay natin, ha? Again, ha? Happy birthday sa iyo, Sir Admar Villando. Host po ng SMNI ngayong pong araw ito ay nagdidiwang po siya ng kanyang kaarawan. Sayo ang hindi pa lagi inom yung mga yan. Sayo ang kainan, sayo ang pansitan. Sir, tara na. Magpakanton ka na at magpapansit ka na. Ayan, kay Sir Admar. Happy birthday sa iyo, sir. And more birthday to comes. And always keep safe, be strong, and God bless. Para po sa taong bayan na naghahayag po ng katotohanan. Ayan po, ha. Si Sir Admar. Ayan, ng SMNI. Uy, at ang breaking news ko, umabot ng 1 oras kalahati. Dapat ito, ang gagawin ko sana dito, ko lang eh. I-upload ko lang. I-upload ko lang dapat ito. Kaya lang, natuloy na. Nakapag-vlog na. Sana'y mabusog mo kami. Ayan na. Cheers. Ito, cheers ko lang. Cheers, SMNI. Ayan, cheers. Ayan ang SMNI. Mga kabayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pati na rin ho yung mga basher. Mag-like na rin naman kayo na may silbi naman kayo. At yung mga trolls, para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito, mag-ano rin kayo. Oy, teka. Si Kalia Hoster, mga pro-China. Naka po, kakasabi ko nga lang dito eh. Ito, pro-China daw tayo. Nag-aakusa. Ganito ho yung utak. Ganito ho yung mga utak ng mga nakakapanood sa kabilang vlogger. Sino nagsabi sa yung pro-China ako? Anti-China ako pagdating sa gera. Pero sa negosyo, pro-China ako. Actually, pro-America din ho ako. Mas utak dilis ka, pasok-pasok ka dito. Mag-aakusa kang pro-China kami. Oo, pro-China kami pagdating sa negosyo. Pro-China ako pagdating sa negosyo. Mabuti nga ikaw, dilis ang utak mo eh. Mabuti pa nga yung dilis may utak eh. Ikaw wala kang utak. Bakit? Hindi mo naiintindihan. Pro-China kami kapag negosyo. Pero kapag gera, anti-China kami. Bobo. I would like to cite and contempt. Paalis na lang ako, magko-contempt pa ako. Yung mga bobo ho, sinasite and contempt dito. Wala ho kayong karapatan dito. Ayan.
yung mga bobo dito, mga kabayan, ano, mabuti pa, Dilis, may utak, ikaw walang utak. O, eto sa'yo. Si Bakin, Mantakin mo, papasok dito, utak Dilis. Mabuti pa nga, Dilis, may utak, eh. Siya walang utak, eh. Papasok-pasok dito. O, di ba? Made in China, utak niya, sir. O, di ba? Tanggalin mo natin. May utak ba, Dilis? May utak ba, Dilis? Ha? Bangag lang ho yung magsasabi ng gano'n na bobo daw tayo at pro-China tayo. Tayo ho, stand ko rito, ako pro-America ako. Pro-China ako. Kung negosyo at mag-i-invest sila dito. Pero anti-China ako, anti-America ako, kung guluho at guguluhin ang sambay ng Pilipino. Ganyan ho ang stand ko dito. Hindi ako pro, hindi ako ay nako. Diba? Puro sila pro. Oh, pero ho, hindi lang naiintindihan ang stand ho natin. Diba? Makikitid po ang mga utak. Hindi, sinipa ko na po, Mama Misani. Ay, di ka ba moderator, Misani? Teka lang ha. Ay, di ka pala moderator. Teka, akala ko moderator ka sa akin dito. Hindi ka pa pala moderator. Bago tayo magtapos, gagawin kita moderator. Para ikaw ng taga-sipa ng mga hinayupak na yan. Hanapin ko. Hindi pala moderator si Mamani. Ano, teka lang, ito. Ayan, moderator ka na. Yan ha. Si Mama pasensya na, yung iba kasi hindi ko na hindi ako makapag-ano ho dito eh. Pro-Pilipino ako, kay Duterte ako. Ako naman ho, pro-China ako, pro-America ako, kung negosyo ho nila ang dadalhin ho nila dito. Lucy Dress, shout out po Ay, thank you very much, Glenda Fernando. Ayan, nagpahabol pa si Ma'am Glenda. Ayan. Ma'am Fernando, sipain mo rin sila Kapag sipain mo rin sila ayan, gagawin ko yung mga moderator. Gagawin, sino ba hindi gusto maging moderator dito? Kaya nga, eto mga kababayan, again, uulitin ko. Ayan, ako na bahala sa mga sutil. Brother Sabi, sige, ayan, sipa agad. Basta ako sa tama. Doon na tayo sa tama. Kapag mali, huwag tayo sumama. Kapag tama ho rito, supportahan ho natin. Kahit yung mga DDS vlogger, pag lumiso ng landas, iwanan ninyo. Kapag na-make news, pero hanggat tama po ginagawa ng mga DDS vlogger, supportahan po ninyo. Huwag po nyong iiwan. Bagman, shoutout Uy, si Bagman, shoutout sa'yo, Bagman yung gusto ho maging moderator ho dito, magpakita ho kayo ng picture dyan sa ano nyo. Dyan po sa, dito po, para gawin po namin kayo mga moderator dito. Pakita po nyo yung mga picture po ninyo para makita natin. Diba? Basta ho tayo dito, alam ho nating tama, ipaglaban ho natin. Pag mali ho tayo dito, huwag nating kampihan. Pagka kahit ho dito, sinasabi ko nga, misa sasabihin, ay hudas ka, hindi ho hudas. Ang pinaglalaban para sa bayan, yung tama lang, pero yung mali, hindi ho natin paglalaban dito. Kaya nga ho, ingat-ingat lang ho tayo ingat-ingat ho tayo ngayon. Di ba? Victoria Donato at si Riano Romsky, shoutout po sure naman, ikaw pa. Opo, ayan naman, ayan, si Riano Romsky, walang problema ho sa akin. Ito mga kabayan, maraming salamat po at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ina-anunsyo ko po dito habang marami pa po tayo, huwag niyong kalilimutan ito. April 2 na po. Sama-sama po nating suportahan ang Banateros sa SMNI. Ayan. Siyempre, suportahan nyo rin po ang aking station, DWOK
107.9 ang Bigwas Station. And syempre, ang ating channel ho dito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, mga kabayan, maraming salamat po. Ayan. Maria Luz Dres, shoutout po. Ayan, DDS Banateros First SMNI. Naman, suportahan po natin yan, walang iwanan. Binibiro ko nga ito lintik na Dada. Sabi ko sa kanya, Dada, anong oras? Ito, pupunta ako dyan sa Makati. Sabi niya, layo mo. Sabi Boss Dada. Ito, layo mo, papapagod ka pa, langya ka, sabi sa akin. Syempre, moral support to sa mga tunay na mga banateros. Hindi naman tayo pupunta rin kung ano-ano lang. Pupunta ako sa SMNI sa April 2 to support them. Pakita ho natin na sumusuporta ho tayo sa mga DDS vlogger at talaga hong pagtama, di ho suportahan. Pag mali, di soft line. Di ho ba? Bigwasan. Shoutout to sa mga bagong pasok, paano mga kabayan? Pansamantala muna po ako magpapaalam sa inyo. Ayan ito Miss Honey, April 2, 8 p.m. Banateros. Ayan, pupunta talaga ako. Kahit hindi ako invited, pupunta ako. Kahit hindi ako invited, pupunta ako. Basta makita ko lang ko siya. Hindi ako magla-live. Wala ako live doon. Sila ako magla-live doon. Panoorin ko lang ko sila. Live po sa April 2. Basta ako, ang kaibigan, pag tama ang ginagawa ng ating kaibigan, susuportahan ko hanggang sa dulo. Hindi ako mapa-interview ako. Sawang-sawa na po ako sa interview. Ang gusto ko lang pumunta ron, hindi magpapansin. Suporta lang po sa mga kaibigan natin. Diyan po. At the same time, studio visit na rin ako. Pero wala, suporta lang po tayo. Sa April 2, ang Banateros. Okay, anong oras? Gabi daw po. Bahala na Lapit. Yun nga Mindanao, napupuntahan natin Davao nga, Cebu nga, napupuntahan. Yan pa kaya ang lapit-lapit, hindi na mapupuntahan. Sama-sama tayo, laban kasama ang bayan. Okay, mga kababayan, pansamantala na po ako magpapaalam sa inyo. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers, Brother Dan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At ang oras sa Pilipinas ay ganap na 9 ng hapon. Muli, mula po dito sa Brothers Travelers, mag-ingat po tayong lahat and always God bless and always God bless. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Shukran.